Alam mo ba kung ano isang bagay na nag-hold back sa'yo? Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nare-reach yung buong potential mo? Bakit may mga opportunities ka na pinapalampas? Bakit may mga pangarap kang gustong simulan pero hindi mo ginagawa? Hindi dahil hindi ka matalino. Hindi dahil kulang ka sa talent, kundi dahil wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang confidence. Kung mapapansin mo yung mga taong magaling sa ginagawa nila, they all have something in common. Lahat sila naniniwala sa sarili nila. Lahat sila confident. Once kasi naniniwala ka sa sarili mo, your actions will follow. Kapag nakakita ka ng tao na confident, mapapansin mo agad kung paano siya maglakad, kung paano siya magsalita, kung paano siya tratuhin ng ibang tao, kung paano niya dalhin yung sarili niya. Hindi ko masyadong ma-explain pero at some point, parang alam mo na marami na siyang pinagdaanan. Parang may na-accomplish na siya. Pero di ba ang confidence, nakadalasan nanggagaling kapag may na-accomplish ka na. Para kasi maniwala ka sa sarili mo, kailangan mo ng proof, kailangan mo ng evidence. So paano ka maniniwala sa sarili mo o magkakaroon ng confidence kung wala ka pang napapatunayan? Paano natin ma-achieve yung mga goals natin kung wala pa tayong confidence? So ano ba talagang mauna? Di ba parang ang gulo? Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Walang pinanganak na confident agad. Confidence is something you build. It's something you earn. At habang tumatagal, unti-unti siyang nabubuo. So paano ba tayo magiging confident? Ito yung mga bagay na pwede nating gawin. Number one, take action. You don't need confidence to take action, but you need to take actions to become confident. Kung iniintay mo yung tamang panahon o kaya iniintay mo na maging ready ka bago mo simulan yung mga plano mo, baka habang buhay ka na lang mag-iintay. Hindi darating yung araw na bigla ka na lang magiging confident. Hindi darating yung araw na bigla ka na lang magiging ready. You need to take action first. Share ko lang yung personal experience ko Sa work, in charge ako sa training and development. So, madalas mag-public speaking kasi nagko-conduct ka ng training sa mga employees. So, nung una, sobrang kabalo talaga ako. Halos hindi ako makapagsalita. Kasi ang pinaka-ayoko talaga sa lahat is public speaking. Yun talaga yung weakness ko. Pero habang tumatagal, nung madalas ko na siyang ginagawa, unti-unti na akong nasasanay. Unti-unti nang nawawala yung kaba, yung takot. Unti-unti na ako nagiging kalmado. At doon nag-improve yung performance ko. Kailangan mo lang talaga mag-take ng action. Kahit kinakabahan ka, kahit natatakot ka, kahit hindi ka ready. Ganon din sa ibang bagay. Sa sports, for example sa basketball, kailangan mo mag-practice para maging confident ka. Para pagdating ng actual game, hindi ka na masyadong kinakabahan. Sabi nga ni Kobe, confidence comes from preparation. Number two, don't break promises to yourself. Gawin mo yung mga bagay na sinabi mo na gagawin mo. Ito yung hindi naintindihan ng karamihan. Unti-unti tayong nawawalan ng tiwala sa sarili natin kapag hindi tayo nagpo-follow through sa mga salita natin. Kahit sa maliliit na bagay lang, akala natin hindi mahalaga. Akala natin wala lang. Pero pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, magiging habit na siya. Kung lagi mong sinasabi na mag-umpisa ka ng mag-gym tapos hindi mo naman ginagawa. Kung lagi mong sinasabi na umpisahan mo na yung business na matagal mo nang gusto tapos hindi mo naman sinisimulan. Pag ganun, unti-unti kang nawawalan ng tiwala sa sarili mo. Hindi mo lang siya namamalayan. Number three, fail a lot. Tama yung narinig mo. Kung gusto mo maging confident, kailangan mo mag-fail. Karamihan ng tao, iniiwasan nila yung failure. Iniiwasan nila yung rejection. Takot silang mapahiya. At naiintindihan mo naman kung bakit, di ba? Sino ba naman na may gusto nun? Pero failure is essential for growth. Hindi mo siya pwedeng i-shortcut. Pag nag-fail ka, sa una masakit talaga. Minsan may isip mo, nag-a-excel lang ba ako ng panahon? Nag-a-excel lang ba ako ng pera? Baka hindi ko talaga kaya. Baka hindi talaga para sa akin to. At yun talaga yung challenge doon. Kailangan mo malampasan yung mga thoughts na yun. Kailangan mo siyang ma-overcome. Kailangan mo ma-realize na parte lang talaga siya ng journey. So, every failure teach you something. Hindi siya wala lang. May dahilan kung bakit yun nangyayari sa'yo. Kailangan mong matuto sa mga pagkakamali mo. At pag paulit-ulit mo na na-experience yung failure, marirealize mo, hindi naman pala siya ganun kasama. Hindi ka naman pala mamamatay sa failure, di ba? Hindi naman pala ganun ka big deal. At pag ganun, unti-unti na mawawala yung takot mo. Mas madali ka na makapag-take ng action. Number four, get comfortable being uncomfortable.
Anong ibig sabihin nun? Gawin mo yung mga bagay na ayaw mong gawin, na alam mo na makakatulong sa growth mo. Start taking risks. Start trying new things. Oo, sa una, mahirap talaga. Nakaka-overwhelm. Nakakahiya. Nakakatakot. Pero habang ginagawa mo yung mga bagay na ayaw mong gawin, you will start building resilience. Unti-unting tumataas yung capacity mo to do hard things. At doon nabubuo yung confidence. Para sa akin, yung totoong confidence, hindi siya flashy, hindi siya mayabang. Hindi ibig sabihin, alam mo lahat. Hindi ibig sabihin, magaling ka sa lahat ng bagay. At lalong hindi ibig sabihin, wala kang problema. Real confidence is knowing that whatever happens, good or bad, that you'll be fine. Yung may tiwala ka sa sarili mo na kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok pa yung dumarating sa buhay mo, malalampasan mo. Kaya mong matuto, kaya mong bumagon, kaya mong ma-figure out yung solution sa mga problema mo. So guys, thank you sa panonood ng video. Kung may nakuha kang aral o kaya may natutunan ka dito, pa-like naman ako and then pa-share. So see you sa next video.